Today, ano, um, mga alas 3 ng madaling araw. No, alas 3 nga yun. 3:14, exact 3:14 ata yun. 2022. Kung kailan, yan yung araw na iniwan na kami ng mama na. So, 4 years na, 2022, 23, 24, 25, 26. 4 years na nawala na akong mama. 4 years na rin na magbe-birthday ako every year na ako na lang mag-isa kasi magkasabay kami ng birthday. So, January 2022, umuwi ako. Sinurprise ako siya sa birthday namin. And then, matagal na siya. 2021, dami na niyang sinasabi na kasi balak ko kasi sana mag-abroad noon kasi nung nagtrabaho ako sa nag-housekeeping ako sa bangko, nag-ipon ako, nag-ano na ako ng passport kasi balak ko mag-abroad by 2022. So, 2021 pa lang, nag-ipon na ako. May passport na ako, kumuha na ako ng passport. Pero, tapos sinasabi ko na sa kanya na, syempre may pangarap ako, gusto ko maayos yung buhay ko after na nangyari sa akin kasi may mga kasi nangyari sa akin na 2018, 2019, lugmok ako. Now, after that, so, inayos ko na yung buhay ko. Nakapagtrabaho ako ulit ng maayos. Yun, napunta ako sa housekeeping sa BPI. So, 2021, inayos ko yung buhay ko. Tapos, sabi ko, mag-a-abroad ako by 2022. So, by 2021, kumuha na ako ng passport. Tapos, lagi kong tinatawagan yung mama ko na gusto ko mag-abroad. Pero after nun, sobrang tagal ko na hindi nakauwi, siguro mga 8 years. Kasi, pagbalik ko dito sa Manila, wala na, nabaliw ako sa jowa ko dati. So, wala, lugmok ako, tapos bumalik na lang ako nung 2021. Naging maayos yung buhay ko noong 2021 after pandemic. Tapos, yun, nag-ipon ako, kumuha ko ng passport. Kasi by 2022, gusto ko na mag-abroad. Pero, ayaw ng mama ko. Kasi gusto niya pauwiin mo na ako. Kasi, ang dami niyang sinasabi noong time na yun, na sana makauwi ka. Kasi, hindi na daw niya kaya. So, ako lang kasi yung mas malayo at saka yung ate ko. So, sana sabi niya, kung gusto ka mag-abroad, sana makauwi ka muna. Kasi, baka kung makapag-abroad daw ako, diretso, baka hindi na ako makaabot sa kanya kung ano. Kasi, ang layo na noon. So, hindi ka makauwi ng madalian. Kung may mangyari, alam na niya pala yung kapalaran niya nung time na yun. Kasi parang hindi na niya talaga kaya. So, ginawa ko, imbes na, siyempre masunuran kasi ako. Sorry akong anak, pero minsan lang akong nabaliw nung 2018, 2019. So, nawala ako ng communication sa kanila dahil sa kabaliwan ko. Pero nagbago naman ako noon. So, kaya, nung time na yun, bumawi ako sa sarili ko, bumawi ako sa pamilya ko. Tapos, yun, 2021, nag-ipon ako. Nangutang ako sa SSS, nag-loan ako, pandagdag sa ipon ko. Kasi, imbes na mag-abroad ako 2022, umuwi muna ako. Binigay ko na lang yung hiling niya. Kasi, alam ko naman siguro din mangyayari kasi nung time na yun, lagi na niya sinasabi. Kapag mag-video call kami,
na sana makauwi muna ako para kahit isang beses na mag-celebrate kami ng sabay ulit ng birthday kasi sobrang tagal na ng ilang taon na 8 years or 9 years ata yun na hindi na kami nagkasabay mag-birthday kasi andito ko sa Manila. So yun yung hiling niya bago siya kasi parang alam na niya yung mangyayari. So umuwi ako ng January 2022. Tapos ang saya-saya ko kasi nakabawi ako sa kanya kahit maliit na bagay. Ang saya namin noon. Ang saya ko kasi proud na proud ako ng sarili ko. Nagawa ko yun sa kanya for the first time. Tapos sabi ko, next time ulit, nag-ipon ulit ako. Pero hindi na pala mangyayari kasi last na pala yun. Kasi nung after in January, bumalik na ako. Isang buwan lang. After na pagka-March 14, iniwan na niya kami. Yun yung last birthday namin na masaya. Kasi nung March 14, wala na. So ito yung araw na yun. Alas 3. Alas 3 na madaling araw ng 14 of March. Mahirap. Pero okay pa rin. Thankful pa rin ako kasi hindi kami tulad ng ibang ibang bata pa na wala na ng magulang. Thankful pa rin ako na on that time, kasi sabi niya kasi gusto niya sanang magpahinga, pero sabi niya sa sarili niya, ayaw niya muna iwan kami na ako na hindi maging maayos yung buhay ko. Ayaw niya akong iwan na malalaman na hindi pa naayos yung buhay ko kasi nga may nangyari nga sa akin noong 2018 at 2019. At saka ayaw niya pa iwan yung bunso namin kasi bata pa siya noon. Kaya sa 18, 19. So ayaw niya pa. So nung time na yun, graduating na yung kapatid ko, bunso namin. So nasa edad na rin siya, sa tamang edad 22. So ayun, sabi niya ito na yung time, hindi na daw siya makakaabot sa graduation kasi graduation ng kapatid ko sa June 2022. So hindi na niya daw kaya. So nagulat na lang ako. Papadala ako ng pera noong March 11. Padala ako ng pera noon kasi sahod ko. Sabi ko, bili mo na yan ng gamot ni mama. Tapos sabi nung kapatid ko, wala na daw silbi yung gamot. Aanhin daw yung gamot. Aanhin na daw. Kasi hindi na daw kumakain yung mama ko. Tapos, yun lang yun kasi. Yun lang yun. Yung day na March 11, tsaka ko lang pala nalaman na wala na. Hindi na niya kaya. Kasi ayaw niya kasi paalam sa mga anak niyang malayo kasi alam niya nagtatrabaho kami. So ayaw niya maano kami. Malungkot, gano'n. Dahil sa kakaisip sa kanya. So, March 11, nagpadala ako ng pera noon sa kapatid ko para panggamot niya. Tapos sabi ng kapatid ko, wala nang silbi yung gamot kasi yung mama ko hindi na, kahit gatas hindi na daw mainom, hindi na umiinom, hindi na kumakain, hindi na makapagsalita. Nagulat na lang ako. Tapos noon, March 13, hindi na talaga siya kumakain, hindi na siya makakausap, hindi na siya makadilat. Tapos pagka March 14, alas 3 ng madaling araw, tumawag na, nagsitawagan na sila. Nagsitawagan na yung kapatid ko, yung tita ko, na wala na. Iniwan na kami ng mama ko. Mahirap mawala ng mama kasi wala ka nang mapagsumpungan sa problema mo. Kung may mga sakit ka na hindi mo alam kung gamot,
Wala ka nang mahinga ng tulak kasi dati puro kami mama, mama. Hindi naman ako mabait na anak, pero makamama ako. Kaya noon, alam na niya na naging maayos na yung buhay ko dito kasi after nangyari sa akin noong 2018, 2019, tapos okay na din yung kapatid kong bunso. So ayun, yun na, yung time na yun na nag-give up na siya kasi alam na niya na maayos na kami, kaya na kaming iwan. Pero kung tutusin, ayaw ko pa nga sana nun kasi gusto ko bumawi pa sa mga pagkukulang ko. Pero wala na tayo mayayari, wala na magagawa kasi ayaw na din niya. Kasi ang tagal niya rin yung tawag din, alam niyang matagal na niyang dinadala yung sa kanya 2014 pa lang, 2013. So almost 9 years. Yun lang, naalala ko lang yung mga nangyari nung time na yun. Buti na lang nakauli ako nung time na yun. Kasi tinulungan kami ng kapitbahay namin na makauwi. So ito yung araw na yun. March 14. So after nun, wala na. Yung birthday ko, parang wala na. Kasi dati, every birthday ko, birthday niya rin. Sabay kami ng birthday. Tatawag ako sa kanya. Tapos yun yung lagi hiling niya. Sana makauwi ka. Sana magkasabay pa tayo ng birthday for the last time. So, binigay ko sa kanya yun. Kasi yun na pala yung huling niyang hiling. Na sana kung mag-abroad ka man, bago ka mag-abroad, uwi ka muna sa birthday natin. Tapos after nun, isang buwan lang after ng birthday namin, nawala na siya. Pero okay lang din naman nangyari yun kasi at least matagal pa namin siya nakasama. Hindi tulad ng ibang malalaman sa ibang tao, sa ibang bata na ang bata-bata pa nawala na yung parents nila. Ang dami nilang sakripisyo compared sa amin. Pero syempre gusto mo pa makabawi kasi kung kailan naging maayos yung buhay mo, yun din naman yung time na nawala na siya. Kaya ngayon, sabi ko, after nun, na babawi ako, hindi lang sa sarili ko, kundi pa rin sa pamilya ko. Kaya ngayon, ginawa ko, medyo maayos na yung trabaho ko, lumipat ako ng ibang trabaho, so, nag-ipon ng utang, para makapagpundar. Pinagsantabi ko muna yung panglalaki. Kaya ayun, thankful ako na naging maayos na yung buhay ko, maayos yung may napundar na ako. Kahit mahirap, kahit ikaw lang mag-isa, nagkakasakit ka, wala kang mahinga ng tulong, wala ka lang matawagan na anong gamot mo. Buti na lang may card ka na so punta ka lang sa ospital, libre. Pero yung gamot naman yung pero iba pa rin yung may magulang ka at saka may mama kasi pag may problema ka, tawag ka, ganito lang gawin mo. Pero wala na. Kaya sa mga dyan, lalo doon sa pamangkin ko, buwisit ka, putang ina mo, alam mo kung sino ka, malalaman mo din yan. Mag-ayos ka habang bata ka pa, habang andyan pa yung magulang mo. Huwag kang mayabang. Alam mo kung sino ka. Masyado kang mayabang, wala pang nangyayari sa buhay mo. Baguhin mo yung ugali mo, di yan ikakatuwa ng magulang mo. Sobrang hirap ng pinagdaan ng magulang mo, tapos ganyan yung ugali mo. Shout out sa'yo. Sana baguhin mo yung ugali mo.